Nararamdaman mo ba na parang sobrang high-strung ka na? Madali kang mairita sa maliliit na bagay at pagdating ng gabi, hindi ka makatulog dahil sa dami ng iniisip mo sa maghapon. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang susi pala sa iyong kapayapaan ay wala sa butika, kundi nasa ref mo lang at hindi palaging ang mga sikat na magnesium supplements ang pinakamahusay na sagot? Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit tinaguri ang mineral ng pagpapahinga ang magnesium. Paano mo malalaman kung kulang ka na rito? At syempre, ang pinakamahalaga, anong pitong pagkain ang pinakamayaman dito? Magugulat ka kung gaano kadali palang kainin ang iyong magandang pakiramdam. Nga pala, umiinom ka ba ng magnesium tablets? I-share mo naman sa comment section kung nakakatulong ba ito sa iyo. Sobrang interesting na paghambingin ang mga opinyon ninyo sa dulo ng video. Ano ba talaga itong magic na magnesium? Sa madaling salita, isa itong mineral na kasangkot sa mahigit 300 proseso sa ating katawan. Isipin mo na lang siya bilang ang conductor sa malaking orkestra ng iyong kalusugan. Kapag wala siya, hindi magiging maganda at in tune ang tugtugin. Siya ang may responsibilidad sa paggana ng ating mga kalamnan, puso, at ito ang pinakaimportante para sa atin ngayon sa ating nervous system. Ang magnesium ay natural na pang-relax. Nakakatulong ito para babaan ang level ng cortisol, ang stress hormone, at kasabay nito, pinapataas naman niya ang GABA. Ang GABA na ito ay isang neurotransmitter na, sa madaling sabi, nagsasabi sa utak mo, huwag kang mag-alala, chill lang tayo. Kapag kulang tayo sa magnesium, hindi gumagana ng maayos itong internal brake natin. Kaya, tuloy-tuloy tayong nasa mode ng fight or flight kahit wala namang totoong panganib or banta. Kaya, paano mo malalaman na ang iyong panloob na direktor ay napapagod na? Ang una at pinakamalinaw na senyalis ay ang talamak na pagkapagod. Hindi yung pagod na nawawala pagkatapos ng isang mahimbing na tulog, kundi yung pakiramdam na parang wasak na wasak ka, na kahit umaga pa lang ay wala ka ng lakas bumangon sa kama. Ang magnesium ay mahalaga sa paggawa ng enerhiya sa ating mga selula. Kapag nagkulang ito, ang iyong mga baterya ay hindi talaga makakapag-charge ng buo. Kung umiinom ka na ng kape, litro-litro pa. Pero pakiramdam mo ay isa ka pa ring piniga na lemon. Baka ang problema ay hindi kulang sa caffeine, kundi kakulangan sa magnesium. Ito ang sitwasyon kung saan ang katawan at isip mo ay parang nagtatrabaho sa energy saving mode. At bawat simpleng gawain ay tila napakabigat. Ito ang unang hudyat, isang wake-up call na hindi dapat ipagwalang bahala. Ang pangalawang malinaw na sintomas ay may kinalaman sa problema sa ating mga kalamnan, muscle issues. Kabilang dito ang mga pulikat, lalo na sa mga binti tuwing gabi, mga tics, pagkibot ng talukap ng mata, or biglaang spasms. Tandaan natin na ang magnesium at calcium ay magka-partner sa ating katawan. Ang calcium ang siyang nagpapakontrata or nagpapaikli sa muscle, habang ang magnesium naman ang nagpaparelax nito. Kapag nawawala ang balanse at kulang ka sa magnesium, hindi makapag-relax ng lubusan ang iyong mga kalamnan. Patuloy silang nananatiling nakaigting kahit hindi mo ito napapansin. Kaya naman nagkakaroon ng biglaan at masakit na pulikat na gumigising sa iyo sa kalagitnaan ng gabi. Ito rin ang sanhi ng nakakairita at pilit na pagkibot ng mata mo sa buong araw. Ito ay isang direktang babala mula sa iyong katawan na kinakailangan nito ang mahalagang mineral na ito upang makapagpahinga ng husto. Ang ikatlong senyales na talagang
nakakababa sa kalidad ng iyong buhay ay ang problema sa pagtulog. Ang hirap mong makatulog, nagpapabalik-balik ka, at kahit makatulog ka man, magaan at balisa ang tulog mo, kaya madalas kang nagigising. Tulad ng nabanggit na namin, ang magnesium ay nakakatulong magpakalma sa nervous system mo. Inaayos nito ang produksyon ng melatonin, ang mismong hormone para sa pagtulog. Kung kulang ka sa sapat na magnesium, ang utak mo ay hindi lang makakatanggap ng signal na magpahinga at patuloy pa rin itong nagtatrabaho ng aktibo, nag-a-analyze ng nakaraang araw. Kaya ang resulta, hindi ka nakakakuha ng malalim at nakakabawi na tulog. Ang masamang tulog naman ay humahantong sa pagod at pagiging iritable sa araw na siyang nagpapatuloy sa vicious cycle na ito. Ngayon, dumako na tayo sa ikaapat na sintomas na saktong-sakto sa pinag-uusapan natin ngayon, ang sobrang pagkabalisa o anxiety at pagiging irritable. Kung napapansin mo na kahit maliit na bagay lang ay nakakainis na sa'yo at palagi kang tensyonado na parang may masamang mangyayari, baka senyalis na ito ng kakulangan mo sa magnesium. Ang magnesium kasi, nagsisilbi itong buffer or panangga ng ating nervous system para hindi ito ma-overstimulate. Kapag wala ang proteksyong ito, ang mga nerve cells natin ay nagiging sobrang sensitibo. Kahit anong stimulation, tulad ng malakas na tunog, bigla ang tanong, o simpleng problema, nagdudulot ng sobrang lakas na reaksyon. Para ka ng exposed wire o nakalantad na kable at nagiging hindi stable ang iyong emosyonal na kalagayan. Ang panglima at medyo nakakagulat na senyalis ay ang matinding paghahangad sa matatamis, lalo na sa tsokolate. Siyempre, ang pagkahilig sa tsokolate ay pwedeng simpleng nakasanayan lang. Pero kung ito ay nagiging labis or obsessive na, kailangan mo na itong pag-isipan. Ang totoo, ang dark chocolate ay isa sa pinakamahuhusay na pinagkukunan ng magnesium. Kapag nagkukulang ang iyong katawan dito, subconsciously ay hinihingi nito ang mismong produkto kung saan naroroon ang nawawalang element. Kaya, kung hindi ka talaga makapamuhay nang wala ni isang piraso ng tsokolate, posibleng hindi lang matamis ang gusto ng katawan mo. Sa halip, sinusubukan nitong punan ang supply ng napakahalagang mineral na ito. Ito ay isang matalinong mekanismo ng self-regulation na dapat mong pakinggan. Pero, bakit hindi na lang tayo didiretso sa botika para bumili ng supplement? Una sa lahat, ang usapin dito ay ang bioavailability o kung gaano kahusay itong naa-absorb ng ating katawan. Ang magnesium na galing sa pagkain ay pumapasok sa sistema natin kasama ng iba pang bitamina at mineral tulad ng fiber at antioxidants na siyang tumutulong para mas mahusay itong magamit ng katawan. Parang gumawa na ang kalikasan ng isang perpektong package para dito. Halimbawa, ang vitamin B6 ay malaki ang naitutulong para sa mas madaling pag-absorb ng magnesium at madalas magkasama na silang matatagpuan sa maraming natural na pagkain. Sa supplements naman, kadalasan ginagamit ang mga mas murang uri ng magnesium gaya ng oxide. Ito ay napakahirap ma-absorb, kaya ang malaking porsyento nito ay dumadaan lang at lumalabas sa sistema natin na wala namang naibibigay na benepisyo. Pangalawa, ang isyo ng kaligtasan. Kung galing sa pagkain ang magnesium, halos imposibleng ma-overdose dahil ang katawan mo mismo ang magtatanggal ng anumang labis. Subalit, sa mga supplement or food supplement, lalo na kapag ito ay iniinom ng walang gabay at sa malalaking dosis, maaari kang makaranas ng hindi ka nais-nais na side effect. Karaniwan sa sistema ng panunaw or digestive system. Kaya ang pinakamatalino at pinakaligtas na hakbang ay ayusin muna ang ating diet at punuin ang ating pagkain
ng mga pagkaing itinuturing na kampiyon sa dami ng magnesium. Tingnan na natin kung ano-ano ang mga ito. Sisimulan natin sa ating listahan ng mga superfood SAS na makakatulong sa iyong kalusugan at pagpapanatili ng kapayapaan ng isip. Simulan natin sa ating unang kampiyon, ang buto ng kalabasa, isang likas na pinagmumulan ng pagiging kalmado. Huwag niyo itong basta itatapon kapag nagluluto kayo ng kalabasa. Isang dakot lang na mga 30 gramo, 30 grang, ay naglalaman na ng halos 40%, 40% ng inyong pang-araw-araw na kailangan sa magnesium. Hindi ba't nakakamangha yan? Ang buto ng kalabasa ay hindi lang tungkol sa magnesium. Mayroon din itong healthy fats, protein, at zinc na napakahalaga para sa ating immune system. Maliit man sila, pero napakalaki ng pakinabang nila sa ating nervous system. Isipin nyo, bawat buto ay may nakatagong maliit na dosis ng relaxation. Ito ang perpektong snack na hindi lang makakabusog sa inyo, kundi tutulong din para malampasan ng stress na dala ng maghapon. Paano mo nga ba ito isasama sa iyong diet? Aba, napakadali lang. Pwede mo itong kainin ng ganyan lang. Hilaw o kaya naman ay medyo inihaw o tinuyo. Ang pinakamahalaga, huwag mo itong iprito o lutuin ng sobra at lagyan ng asin. Tandaan, masisira ang ilang benepisyo nito sa sobrang init at nakakasama naman sa katawan ang labis na alat. Sprinkle mo lang ang buto ng kalabasa sa iyong oatmeal o yogurt sa umaga. Idagdag mo rin ito sa mga salad para may masarap na kagat at syempre, dagdag benepisyo. Kahit gawin mo itong pulbos gamit ang coffee grinder at isama sa iyong smoothies o pang-bake, pwede rin. Isa itong universal product na madaling ihalo sa kahit anong menu at makakuha ka ng maximum dose ng natural na pampakalma. Pangalawa sa listahan natin ang mga nuts, lalo na ang almond. Hindi nakapagtataka kung bakit ito itinuturing na isa sa pinakamabisang klase ng sa nuts para sa kalusugan. Sa isang dakot lang ng almond na mga 30 gramo, makukuha mo na ang humigit kumulang 20% ng daily requirement mo sa magnesium. Bukod pa rito, mayaman din ang almond sa vitamin E, isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa ating mga cells laban sa damage. Mayroon din itong healthy monounsaturated fats na napakaganda para sa puso. Ang almond ay ang perpektong snack para sa utak at sa ating nerves. Nakakatulong din ito para ma-stabilize ang blood sugar level na mahalaga para mapanatili nating kalmado ang ating emosyon. Dahil ang biglaang pagtaas ng glucose ay madalas maging sanhi ng pagkairita o pagka-bad trip. Ang almonds ay sadyang napakasarap ng kainin kahit pang merienda lang sa pagitan ng meals. 10 hanggang 15 piraso pa lang niyan, siguradong mawawala na ang gutom mo at magkakaroon ka ng panibagong energy boost. Pwede ka ring gumamit ng almond flour sa pagbe-bake, ipang-substitute sa ilang bahagi ng normal na harina. Ito ang magpapatindi sa sustansya ng iyong mga cookies or cake. Subukan mo ring gumawa ng gatas ng almond sa bahay. Napakadali lang at ubod pa ng sarap. O kaya naman, simpleng hiwain mo lang at ihalo sa iyong pang-umagang smoothie o oatmeal. Napakaraming pagpipilian at bawat isang option ay magdaragdag ng dagdag na kalmado at benepisyo sa iyong pang-araw-araw na diet. Pangatlo sa listahan natin ang mga madidilim na berdeng gulay at walang duda, ang spinach ang nangunguna dito. Naaalala niyo ba si Popeye the Sailor? Kinakain niya ang spinach para maging malakas, pero hindi lang pala yon ang benepisyo. Nakakabawas din ito ng stress at nagpapakalma. Sa isang tasa lang ng nilutong spinach, makukuha mo na
ang halos 40% ng pang-araw-araw mong pangangailangan sa magnesium. Ang sekreto ay nasa chlorophyll, ang berdeng pigment ng mga halaman. Sa gitna mismo ng molecule po mo nito, makikita ang isang atom ng magnesium. Kaya simple lang ang patakaran. Kapag mas maitim at mas berde ang dahon, mas marami itong taglay na magnesium. Bukod sa spinach, subukan din ang Swiss chard, kale, at iba pang madidilim na dahong gulay. Ang pinakamadaling paraan para maparami ang pagkain ng gulay ay isama ito sa bawat meal. Maglagay ng isang dakot ng spinach sa inyong pang-umagang omelette o smoothie. Hindi mo man malasahan, pero ang benepisyo nito ay malaki. Sa paggawa ng salad, gamitin ang dark leafy greens bilang base sa halip na ang parang walang sustansyang iceberg lettuce. Maaari mo ring igisa ng bahagya ang spinach kasama ng bawang at olive oil. Ito ay isang napakagandang side dish para sa isda o manok. Huwag kang matakot mag-eksperimento. Tandaan, ang mga gulay ay hindi lang palamuti sa plato. Ito ay isang malakas na pinagmumula ng mahahalagang nutrisyon para sa inyong nervous system. Ngayon, dumako naman tayo sa ikaapat. Dito natin makikita ang malinamnam at malakrema na abokado. Ang prutas na ito ay talagang sumikat nitong mga nakaraang taon at may matibay na dahilan. Isang katamtamang abokado pa lang, mayroon ng humigit kumulang 15% ng inyong daily requirement ng magnesium. Pero hindi lang naman sa magnesium natatapos ang benepisyo nito. Mayaman din ang abokado sa potassium, B vitamins at mga healthy fats na mahalaga para sa kalusugan ng ating utak at nervous system. Dahil sa combination na ito, napakabisa ng abokado bilang panlaban sa stress at pampaganda ng ating mood. Ang malakrema nitong texture pa lang, nagbibigay na ng pakiramdam ng ginhawa at kasiyahan. Siyempre, ang pinakapamilyar na paraan ng pagkain nito ay ang classic na avocado toast para sa agahan. Durugin lang ang kalahati ng abokado gamit ang tinidor, lagyan ng kaunting asin, paminta at katas ng kalamansi o lemon at ipahid sa whole grain na tinapay. Ito ay nakakabusog at masustansyang almusal na magbibigay sa iyo ng lakas at energy sa mahabang oras. Maaari ring ihalo ang abokado sa mga salad para maging mas nakakabusog ito. Tamang-tama rin ito para gawing masarap na guacamole sauce o kaya naman ay base para sa mga cold soups. At alam nyo ba, pwede ring gamitin ang abokado sa mga panghimagas, halimbawa sa paggawa ng chocolate mousse. Dahil dito, makakakuha ka ng perpektong creamy texture nang hindi nagdaragdag ng maraming calorie. At syempre, hindi na patatagalin pa. Narito na ang panlimang item na inaabangan ng marami, ang dark chocolate. Tama, hindi lang ito panghimagas or pampalipas gutom, kundi maituturing din itong stress reliever. Pero tandaan, kailangan natin ng high quality na dark chocolate. Dapat ang cocoa content nito ay hindi bababa sa 70%, 70%. Sa bawat 30 gramo nito, makukuha mo na ang humigit kumulang 16% o 16% ng iyong daily needs sa magnesium. Bukod pa diyan, sagana sa flavonoids ang cocoa beans. Ang mga antioxidants na ito ay nagpapaganda ng daloy ng dugo, lalo na sa ating utak at tumutulong sa pagbuo ng endorphins, ang tinatawag nating hormones ng kasiyahan. Kaya sa susunod na hanapin mo ang chocolate kapag stressed ka, huwag kang mag-alala. May scientific explanation. Yan. Ang susi para makuha ang benepisyo ng tsokolate ay ang pagiging moderate. Huwag mong ubusin ng isang buong bar sa isang upuan. 2 o 3 piraso lang araw-araw ay sapat na para makakuha ka ng magnesium at mapaganda ang iyong mood
nang hindi nasisira ang iyong diet. Pumili ng tsokolate na may pinakasimpleng sangkap, cocoa mass, cocoa butter, at kaunting-kaunting asukal. Ang dark chocolate ay pwedeng kainin ng ganyan lang, kasabay ng iyong tsaa o kape. O kaya tunawin mo ito at ipatong sa prutas. O kaya naman ay lagyan ng pininong shavings ang iyong umagang oatmeal. Ito ay napakagandang paraan para i-treat ang sarili mo na may pakinabang pa sa kalusugan. Ang pang-anim sa ating listahan ay ang mga butong gulay. Kasama rito ang lentil, chickpeas, black beans at mga gisantes. Ang mga ito ay maituturing na tunay na superfood na kadalasan ay hindi natin napahahalagahan. Halimbawa, ang isang tasa ng nilutong lentil ay nakakapagbigay na ng halos 20% ng ating pang-araw-araw na kailangan sa magnesium. Ang mga butong gulay ay mahusay ding pinagmumulan ng plant-based na protina at fiber. Ang fiber ay matagal matunaw, kaya nakakatulong ito na panatilihing matatag ang inyong enerhiya at asukal sa dugo. Maiiwasan din ang mga biglaang pagbabago ng mood o mood swings. Bukod pa rito, ito ay nakakabusog, hindi kamahalan, at talagang nag-aalaga sa inyong sistema ng nerbiyo. Ang mga legumes or butong gulay ay sadyang napaka-flexible gamitin sa pagluluto. Sa mga chickpeas or garbanzos, maaari kang gumawa ng sikat na hummus, isang napakasarap na snack or palaman sa tinapay. Ang lentils naman ay perpektong idagdag sa mga sabaw, stew, o gawing vegetarian patties. Samantala, ang mga beans ay swak na swak sa mga salad, burrito, o kaya'y simpleng side dish sa pagkain. Ngunit may isang paalala, upang maiwasan ang problema sa tiyan or bloating, mahalagang ibabad muna ang mga butong gulay bago ito lutuin. Isama mo ang mga ito sa iyong diet kahit 2 beses lang sa isang linggo at tiyak na magpapasalamat sa iyo ang iyong katawan. At panghuli, ang pampito, ang bonus product natin ay saging. Bagamat hindi sila ang absolute champion pagdating sa dami ng magnesium, malaki pa rin ang kanilang kontribusyon. Isang malaking saging lang ay naglalaman na ng humigit kumulang 10% ng iyong daily requirement. Ngunit ang talagang kagandahan ng saging ay ang kanilang complex o pinagsamasamang benepisyo. Naglalaman sila ng potassium na mahalaga sa kalusugan ng puso at muscles at ng tryptophan, isang amino acid na ginagamit ng ating katawan para gumawa ng serotonin o kilala bilang happiness hormone. Kaya naman, ang saging ay isang napakagandang merienda para sa mabilis na pagpapaganda ng mood at pagtanggal ng stress. Kaya, tulad ng nakita ninyo, inalagaan na ng kalikasan ang ating kapayapaan. Hindi mo na kailangang dumiretso agad sa botika para sa isang bote ng gamot. Ang daan mo patungo sa armonya at balanse ng isip ay maaaring magsimula mismo sa kusina mo. Isang dakot ng pumpkin seeds, ubuto ng kalabasa, salad na may spinach, ilang piraso ng dark chocolate, or saging bilang merienda. Hindi lang ito basta pagkain. Isa itong tunay at masarap na kontribusyon sa kalusugan ng iyong nervous system. Tandaan na ang maliliit na pagbabago sa iyong pang-araw-araw na dieta ay maaaring magdulot ng malaki at kapansin-pansing pagbuti sa iyong pakiramdam. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakisuporta po ang aming channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe para hindi ninyo mapalampas ang mga bagong episode tungkol sa kalusugan. Pindutin ninyo na rin ang notification bell. Ngayon, balikan natin ang tanong natin kanina sa simula. Alin sa mga pagkaing ito ang regular na ninyong kinakain o baka naman may sarili kayong sikretong anti-stress food? Ibahagi ninyo
ang inyong mga natuklasan sa comments. Sama-sama tayong bumuo ng pinakakapakipakinabang na listahan. Salamat sa panonood hanggang dulo. Mag-ingat kayo at panatilihing kalmado ang inyong sarili